So, good day everyone. So, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng Cisco Packet Tracer sa inyong phone, laptop, or sa inyong mga desktop. So, first is, tayo sa Google. Then, second is, type nyo is Cisco Packet Tracer download. So, makikita nyo dito is yung level up your skills with Cisco Packet Tracer 9.0. So, pinutin nyo lang siya. Pinutin nyo lang siya mag-loading. Then, makikita nyo yung mismong homepage nila. Then, makikita nyo dito sa right corner is yung login button. So, pindutin nyo lang yung login button. So, dito, makikita nyo dito kung mag-login lang kayo gamit yung email or Google accounts nyo. So, sa akin is, pipindutin is yung aking Google account. So, login ko lang is yung Google account ko. Then, wait nyo lang siya mag-loading. Then, scroll nyo lang pababa. Then, makikita nyo dito is yung download Cisco Packet Tracer 9.0. So, pinutin nyo lang itong kulay green na letters na to. Then, pinutin nyo lang. So, mapupunta tayo sa mismong sa pangalawang homepage ng Cisco Packet Tracer. So, scroll down nyo lang pababa. Then, makikita nyo dito yung step 1. So, makikita nyo dito is yung iba't ibang packet tracer sa Mac OS, Ubuntu, at Windows. So, sa akin kasi is pipinutin ko is yung Windows. So, pinutin nyo lang. Then, makikita nyo is yung nagda-download na yung mismong Ubuntu Cisco Packet Tracer nyo. So, hintayin nyo lang siya mag-download. Then, magkisimula tayo sa step 2. So ayan po, no. Bali ngayon po gagawa naman po tayo ng device, which is dalawang device. So ayan, naglagay na po ako ng dalawang laptop, which is yung laptop 0 and laptop 1. So ngayon naman po gagawa naman po tayo ng switch. So ayan, yung switch po na napili natin is yung 2960. So i-connecta naman po natin siya through this cable. Ayan yung parang apoy na yan. Ay, kidlat pala. Ayan, kukonekta lang po natin siya dyan. From laptop 1 to switch, and switch to laptop 2. So ayan, pag nakakonect na po siya, i-configure naman po natin yung device. Unahin na po natin tong first device or yung laptop 1. So ayan, desktop, IP configuration. Then, dapat po naka-static to. Kasi kapag DHCP po yung nakalagay, hindi po siya may edit. Kaya dapat po static. So, ayan. Yung unang hinihingi po is yung IP address. Para po makuha natin yung IP address, punta po tayo ng command prompt. Tapos, search po natin ipconfig. Ayan. Ayun po, makikita nyo po lumabas na po yung IPv4 address, which is yung 192.168.1.4. Copy lang po natin yan, then X. Then i-paste po natin siya dito. Tapos yung subnet mask niya po, automatic na po yan. Hindi po nababago yan. So, pwede na po natin siya X. Yan. Next naman po nating i-configure yung laptop 2 or yung second device. So, ayan, ganun din po katulad kanina. Desktop, IP configuration, then ayan, paste lang po natin to. Tapos palitan po natin siya ng 5 kasi di po sila pwede maging magkaparehas ng IP address. So ayan, okay na po yung subnet mask nya. So ayan, okay na po yung dalawang device. Ang gagawin naman po natin ay maglalagay po tayo ng message para malaman po natin kung gumagana po yung connection nya po. Ayan po. Ay, lang.
Ayan. Tapos ngayon, itetest po natin kung gumagana po siya pag sinimulate natin. Ayan, simulate. So, ayan na po. Pinapasa niya po from laptop 1 to switch and switch to laptop 2. Then, laptop 2 to switch. Then, babalik niya kay laptop 1. So, ayan po. Nabalik na po. Ayan po, pag may nakalagay na check, ibig sabihin, successful po yung paggawa po natin ng IP address configuration. So, ayun lang po. Thank you po. What is the purpose of assigning IP address in each of the device in Cisco Packet Tracer? In Cisco Packet Tracer, assigning an IP address to a device is essential because it provides a unique identifier and location for that device within the simulated network, enabling it to communicate and exchange data with other devices. So, good day sir, good day everyone. So, my name is Anoche Eduardo Jr. So, yung tanong sa number 2 is kung kailangan pa bang galawin yung switch kapag gagawin tong activity na to. So, sa activity na to, which is pinagawa ng Group 4, Presenter 6, is kung gagalawin pa ba yung switch kapag gagawin tong Cisco Packet Tracer. So, hindi na siya kailangang galawin kasi, hindi na kailangang i-configure yung settings ng switch kasi plug and play na siya. So ibig sabihin automatic na siyang gagana kapag kinonek mo yung computer sa switch gamit yung mga cables. Ayun, automatic na siyang gagana kasi kaya niyang alamin yung mga MAC address ng mga nakakonect sa kanya. Gumagawa siya ng sarili niyang forwarding table para alam niya kung kanino isesend yung mga data, kaya hindi na kailangan mag-setup ng kahit ano sa settings para dun sa switch. Basta i-make sure lang na tama yung IP, naka-connect ng maayos yung mga cable, tsaka naka-on yung switch. Usually nagko-configure lang naman dito sa switch kapag mga advanced setup na o kaya kailangan may ayusin ka para sa mga security features. Pero para dito sa activity na to is hindi mo na kailangang galawin yung settings sa switch. So my name is Mike Roger C. Aspacio. So yung tanong dito sa number 3 is what are the options we choose when we click the device for us to input the designated IP address of the computer in Cisco Packet Tracer. So dito explain ko So una sa lahat, syempre i-click mo yung PC na gusto mong lagyan ng IP address. Pagkatapos mo i-click yon, syempre may lalabas doon na window, punta ka doon sa desktop tab. Then sa loob ng desktop tab, i-click mo yung IP config, So dito mo makikita yung dalawang option na ito yung tinatawag na DHCP at statistic. Syempre, kadalasan mas pinipili yung statistic kasi tayo mismo yung maglalagay ng IP address. Kapag napili mo ng statistic, syempre, pwede mo nang i-type yung IP address at yung subnet mask and yung default gateway. Halimbawa, IP address 192.168.1.10. Yung subnet mask naman nito is yung 255.255.255.0. Then, yung default gateway naman nito, ito yung pinakahuli, yung 192.168.1.1. Kapag nailagay mo na lahat yan, syempre, ayos na yung IP config ng PC. Kumbaga, pwede mo ring i-test kung may connection na gamit yung command prompt, At yung ping na command prompt, yan yung paraan kung paano maglagay ng IP address sa computer gamit yung Cisco Packet Tracer.